prayer. Thank you, Brother Tolitz. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Good evening po. Mas dakal na po rin Inglesero Anyway, I thank God na nandito po kayo bagamat nakakatamad pong pumunta ng church dahil maghapong umuulan. Pero nagtagumpay po kayo at nandito po kayo. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Pagpalain po kayo ng Lord sa pag-attend, bagamat maulan po ay nandito tayo upang unahin ang Diyos. The Bible states that if we seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things, lahat ng pangangailangan po natin ay idadagdag na lamang ng ating Panginoon. Amen. Nasa pag-aaral po tayo ng God is faithful. Ang Diyos ay tapat. We need to know na kahit anong mangyari, ang katapatan po ng Diyos ay hindi magbabago. Hindi po magmamaliw po yan. Laging tapat ang Diyos. No, kahit na anong panahon, kahit na ngayon pong maulan, tapat pa rin po ang Diyos. Amen. Kaya nga po, salamat po sa Panginoon. At kahit na maulan, biniyayaan po niya tayo ng lakas upang makapag-attend ngayon. Last week po, pinag-aralan po natin, God is faithful to His Word. Ang ibig sabihin po nito, anuman ang sinabi ng Lord sa Bible, anuman ang mga prophecy mangyayari. There are so many prophecies na po na natupad. At ngayon po nakikita po natin, we are in the last of the last days. Kumbaga po, nasa Book of Revelation na po tayo. Kitang-kita na po sa ating dalawang mata, bulag na lang po tayo kung di natin nakikita yung mga propesya sa Bible po ngayon, na ang tao in the last days magpapakasama, ang masama ay magpapakasama, ngunit ang mga pinabanal ng Diyos ay magpapakabanal pa. Kaya nga nandito ho kayo, kahit na umuulan, dahil alam po nating pinapabanal tayo ng Panginoon. Amen. And ang ibig sabihin din po ng God is faithful to His Word, ang Bible po ay hindi po mawawala sa uso. Marami pong nagsabing mawawala sa uso ang Bible. Even po si Voltaire, I think 18th or 17th century pong tao po ito, isang kilalang tao po noon. Ang sabi po niya, ang Bible ay parang libro lang niyan ni Shakespeare, ni Confucius, ni Buddha. Mawawala din yan sa uso. Pero alam niyo po, namatay na pagkamatay po ni Voltaire na minak po ang Bible, yung pong kanyang malaking bahay, ginawa pong pagawaan ng Bible. I think to this day, pagawaan po siya ng Bible. Wala na si Voltaire, 200 years na po nakakaraan. Ngayon po, #1 best-selling pa rin po ang Bible. Bakit po? Because sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, pero yung kanyang salita ay hindi magpa-pass away. Amen? Heaven and earth will pass away. Pati yung mga pasaway, magpa-pass away. Kaya nga pasaway. But the Word of God, it will never pass away. Kaya wag po kayong maniwala dun sa mga nagsasabing ang Bible hindi na uso ngayon. Hindi na siya angkop. High-tech na tayo ngayon. Heaven and earth will pass away, I tell you. Pero ang salita ng Diyos hanggang ngayon, buhay at makapangyarihan. Hindi nagbago po sa power. So tonight, tayo po ay nagse-celebrate po ng Mission Sunday. Kaya bibilisan ko po ito. Ang pag-aaralan po natin ngayon, God is faithful to His promises. Ano ba pagkaiba ng God is faithful to His word tsaka promises? Pag sinabing God is faithful to His word, He does what He says. Pag sinabi naman po God is faithful to His promises, He fulfills what He committed to you. Amen? May mga pangako ang Diyos sa atin. Sino po dito may mga pinanghahawakang pangako sa Panginoon? Amen? Alam po, tapat ang Diyos. Fulfill niya po yan. So let me begin with 2 Timothy 2:13. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, sa buong maghapon na iningatan niyo po kami at ngayon meron kaming lakas para manambahan, sambahin ka, papurihan, pasalamatan at tumanggap po ng biyaya sa inyo mula po sa iyong mayamang salita. Dalangin po namin na buksan niyo po ang pangunawa ng bawat isa sa amin, lalo na po ang mga first-timers po namin upang makita po namin
ang liwanag sa iyong salita. Makita po namin ang iyong mensahe, matanggap po namin ang iyong mensahe, mabago kami dahil sa iyong salita, Panginoon. And as I declare your word, Father God, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat may sabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng Panginoon, if we are faithless, He remains faithful. For He cannot disown Himself. Ang ibig sabihin po niyan, His faithfulness is part of His very nature. Hindi niya kayang itakwil ang kanyang sarili dahil yung kanyang sarili po, yung kanyang pagka-Diyos. Kumbaga sa atin po, yung pagkatao po natin, talaga pong makasalanan tayo. Pero yung kanyang pagka-Diyos, tapat po siya. In fact, one of the names of Jesus in the book of Revelation is faithful and true. Ang sa pangalan niya na binanggit sa book of Revelation is the Word of God. Yan po ang isa sa mga pangalan o ilan sa mga pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga po, it is His very nature. Ito yung karakter ng Panginoon na hindi pwedeng hindi siya maging tapat. So we can rest today, God is faithful to His promises, not because we're perfect. Tapat ng Diyos, hindi dahil perfect po tayo, nagkakamali po tayo, but because Christ is. Perfect po ang Lord. Kaya nga po yung napag-aralan natin last week, kung nandito po kayo, tinuro ng, sino ba pastor noon? Tinuro ng ating pastor na sa book of Hebrews that we can come boldly to the throne of grace of God. Di ba yung sa point po natin, we come boldly to God, not because of us, but because of Christ. Hindi po dahil sa ating mga gawa. Tandaan niyo po ito, huwag kayong lalapit sa Panginoon dahil kayo ay prayerful, kayo yung nag-aaten. Magaganda po lahat ng yan. Remember po yung tax collector, pinagmalaki niya yung ginagawa niya. Tapos, minak niya pa yung katabi niya. Hindi ako katulad ng taong ito. Hindi ako magnanakaw, hindi ako mangangalunya, nagtatides ako, nagfa-fast ako twice a week, pero hindi ako katulad ng taong ito, na tax collector na magnanakaw. Tayo po lumalapit sa Diyos na kahit gumagawa tayo ng mabuti, hindi natin pinamumukha sa Diyos ang ating paggawa ng mabuti. Kung bakit nakakagawa ka ng mabuti, kapatid, dahil biyaya lang ng Panginoon. Pumutok lang yung ugat mo sa utak, kahit ano, wala ka nang magagawa. Ang sabi ng Ezekiel 36:26-27, papalitan ko ang iyong puso ng pusong bato, ng pusong laman, and I will put my spirit, sabi po sa 27, ilalagay ko ang aking spirito sa iyo to move you, no, para makakilos ka, to follow, na ikaw ay maka-obey sa akin, ikaw ay makasunod. No, my decrease, no, ang decrease po ang kanyang salita, and be careful to keep my laws, ang kanyang salita. Kaya, yung ating obedience, hindi natin pwedeng pagmalaki. Kaya tayo obedient, it is because of the power of the Holy Spirit living inside of us. Amen. And I hope maliwanag po yun. We come boldly to the throne of grace because of Jesus. Nakakalapit tayo sa trono ng Ama dahil kay Jesus. Now, balikan po natin ang 2 Timothy 2:13. If we are faithless, throughout the Bible, I think, no, I'm not really sure, but throughout the Bible, dito mo lang mababasa yung faithless. No, merong sinabi ang Lord, no, because of your lack of faith. Pero yung one word na faithless, dito lang. At bakit hindi siya if we are unfaithful? It is because being unfaithful and being faithless, hindi po sila magkatulad. So pag-aralan muna po natin the difference between faithless and unfaithful. Faithless po is lacking belief. No, ang definition po niyan, being without faith or skeptical, yung kaya-kaya ng Lord. Alam niyo po yung minsan, nung bumaba ang Lord, kasama si Peter, James, and John from the mountain na nag-transfigured ang Lord, naging glorified body ang Lord. Pagbaba po nila, merong commotion, sabi ng Lord, anong nangyayari? Sabi ng Ama, yung po mga disciples yung siyam na naiwan, hindi po mapagaling, hindi po mapalayas yung demonyo sa anak ko kanya. Sabi po ng Ama, if you can kanya, heal my son, sabi po niya.
Sabi ng Lord na insulto, if you can, kung kaya ko, sabi ng Panginoon, everything is possible to those who believe. Ano po ang sabi ng Ama? I believe, help my unbelief. So yung kanyang faithless, kulang ang kanyang pananampalataya. Sabi niya, tulungan niyo po ang aking pananampalataya. Anong ginawa ng Panginoon? Pinagaling ba o hindi? Pinagaling. Because He cannot disown Himself. Na kahit kulang ka sa pananampalataya, magiging tapat pa rin ang Diyos. Kulang sa pananampalataya yung Ama. No, parang ininsulto pa niya ang Panginoon. Lord, kung kaya niyo. Anong kaya? No, lahat ay posible kung meron kang pananampalataya. Nananampalataya po ako, naniniwala ako. Tulungan niyo po ang aking kawalan ng pananampalataya at pinagaling po. Why? Sabi po sa ating text, no, He will remain faithful for He cannot disown Himself. Hindi niya pwedeng itakwil ang kanyang sarili na being faithful. So this is being faithless, na kulang sa pananampalataya. No, ngayon po, kung titignan naman po natin ang unfaithful, ito po yung breach of trust. Nawalan po ng yung focus po pala dun sa faithless is internal belief system. No? Dito po sa ang definition niya is being untrue or breaking a promise. Ang focus po nito is external actions and loyalty. Now, I hope na unawaan na po natin. Kumbaga po sa kumbaga po, paano ka magiging unfaithful sa Lord? Yung mas pinagtitiwalaan mo yung tao kesa sa Panginoon. Yung mas nagtitiwala ka sa doktor kesa sa Panginoon. I'm not saying hindi na kayo magpapadoktor. Ako po, 19 and a half years na ako nagda-dialysis. May mga check-up pa rin ako, may doktor pa rin ako. Pero ang tiwala ko sa Panginoon. Amen. Once na sinabi na sa akin ng doktor, nung pong, I think 2008, nung sinabi niya sa akin, Manny, wala nang pag-asa yung mo, hindi ka pwedeng operahin yung puso mo. Nasa 200 po, umabot ng 200 to 20 ang aking BP. At lumaki po ang puso ko, na ganyan kalaki, 2 kamao po siya. Hindi po nagpapalpitate, ito po yung nagsishake. Kung titignan mo talaga ito, nagsishake po siya. Grabe po ang ko doon. Sabi niya, kung ako sa'yo, maghanda ka na, anytime, mabubuwal ka. Ang ibig sabihin, anytime, mamamatay ka na, maatake ka. Wala na. So kung ako sa'yo, sabihin mo sa family mo para makapaghanda sila. Nakapagbiro pa ako sa doktor. Wala po akong pwedeng abilin sa mga pamilya ko. Lalo sa mga anak ko, wala akong, noon po, medyo maraming gitara ko. Mga gitara lang ang pwede kong ipamana sa mga anak ko. Paglabas ko po, umiiyak po ako. Sabi ko, Lord, hindi siya ang final say ng buhay ko. Salamat sa doktor, pero ikaw ang final say ng buhay ko. 19 years na po ang nakakalipas, hanggang ngayon, buhay pa po ako. No? I'm not saying I'm full of faith. Many times, nagiging faithless din po ako. But most of the time, all the time, God was faithful to me. Even last year po, magrabe po yung last year. Ilang beses akong na-confine, na ICU for the first time. Muntik nang mamatay. No, ilang beses na muntik nang mamatay. Pero ang Diyos po ay tapat. Amen. Ngayon, kung nagtiwala ako masyado sa doktor, that is being unfaithful. O kaya ganito, para mas maliwanag. Walang makapagpagaling sa'yo. Sabi ng doktor, wala nang hindi ka na nagtiwala sa Lord na naalala mo si Apong Buro. Magpatawas ka, no? Dahil nangangamoy na yung kilikili mo. Ang ibig sabihin po noon, nagtaksil ka sa Diyos. Dahil yung pong magtatawas na po yun, hindi po sa Diyos sumasamba. No? Iba pong espiritu po yun. That is being unfaithful. Yung faithless, naniniwala ka pero meron ka ba? So nakukuha na po natin. Amen po ba? Pero ngayon, ganun pa man, kung bakit tutuparin ng Diyos, kapag ikaw ay nakatuon pa rin kay Kristo, ang sabi po ng Hebrews 12:2, fixing your eyes, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang nagpapamature
nagko-complete, ibig sabihin po, sa ating pananampalataya, kahit po faithless tayo, hanggat nakatuon ka kay Lord, no, tutugunin niya, magiging tapat siya sa mga pangako niya sa iyo, kapatid. Amen? Alam niyo po, sa Greek po, ang Greek word po nito is apisteo. Pareho lang, faithful, unfaithful, at saka faithless. Pero sabi nga po dyan, the Greek word apisteo is unique because it can mean both depending on the context. So, depende sa context. So, when humans are apisteo to God, they usually lack belief. Faithless. When humans break a covenant, yung pangako nila sa Lord, hindi sila naging tapat. They are untrue to their word. Unfaithful po ang tawag doon. So, let me start na po. God is faithful to His promises because He is incapable of lying. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako dahil ang Diyos, hindi po siya magsisinungaling. Wala po siyang capability na magsinungaling. Amen. So, yung mga pilosopo, ganyan po yung sinasabi, akala ko kaya lahat ng Diyos. O, kaya lahat ng Diyos, sabi naman po nitong isa. Hindi kaya ng Diyos ang lahat. Kagaya ng magsinungaling. Yun po ay mga pilosopo po yun. Pag sinabi natin kaya ng Diyos ang lahat ng bagay na mabubuting bagay sa atin po. Of course, hindi po gagawin ng Diyos ang masama. Banal nga po siya. 3 beses nga po siyang tinatawag na banal, banal, banal. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. 24/7, yung mga holy angels sa kanyang throne ay umiikot para sabihin po siyang banal, banal, banal. So wala po siyang capability. Tayo po meron. Kahit Kristiyano na tayo, meron kang capability na Yung iba siguro naka-online na lang ngayon. Kahit sa Lord, nagsinungaling, Lord, mauran, mag-online na ako mo. Hello, mga naka-online. Mag-online na ako mo, Lord, mauran, ako po agyo. Hindi mo pwedeng sabihin sa Lord yan, alam ng Diyos, kaya mo. Tinamad ka lang dahil maulan. Mas masarap pang nasa bahay at mamang kang tsampurado. Makaranop na. Nyamanin tsampurado ka niyan. Pakadakal may pagatas. Kakadakal ng gatas, may bulus siya. Anyway, ano pa po, tayo po, yung pong mga ngako ka ng oras na pupunta ng ganito. Tayong Pilipino, ano ho natin to? Sige, magkita tayo ng alas 6, alas 7 na, wala ka pa. Pero pagdating mo, parang okay lang, wala ka pang marine. Di ba? Dapat mo, kapag Kristiyano na tayo, hindi na tayo ganun. Hindi na tayo Pilipino. Kristiyanong Pilipino na tayo. Amen? Na ano pa ho yung nagsisinungaling tayo kuminsan, where na you? Ano nyo? Kahit nagbibihis ka pa lang, papunta na mi sa impyerno sa kasinungaling ko. So why God can't lie? Why can't God lie? Sabi po dyan, God cannot lie because truth is not just a rule He follows. Hindi po sumusunod sa isang batas ang Diyos. Truth is who He is. It is His very nature. Parang love. God is love. Hindi pwedeng hindi ka ibigin ng Diyos because God is love. Kaya nga sa tindi ng pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya yung kaisa-isa yung kaisa-isa niyang anak because God is love. So, kaya nga po, truth is who He is, it's not about rule, no? Because God is light, in Him is no darkness at all, walang kadiliman po sa Kanya. A lie would contradict His holy essence. For God to lie, listen to this, He would have to cease being God. Kung magsisinungaling ang Diyos, hindi na siya Diyos. Ang Diyos kailanman hindi magsisinungaling. Amen. Ang Diyos kailanman hindi rin po magkakamali. Pero yung iba sinasabi na parang nagkamali ang Diyos na naglagay ng yung tree of the knowledge of good and evil. Di ho ba? Sana kung di na lang nilagay ng Diyos yun, hindi nagkasala ang tao. Sinisisi pa ho natin ng Diyos. Alam niyo ho ba? Alam ng Diyos magkakasala ang tao.
Alam po niya, mangyayari lahat po ito. Sa ating mga tao, may mga plan A, plan B, plan C tayo. Tawag po dyan mga contingency plans. Ang Diyos, wala po siyang contingency plan. Pag nagplano siya, isa. No, nag-usap ang Father, Son, Holy Spirit, gagawa tayo ng heaven and earth, gagawa tayo ng tao. Ang tao magkakasala, pero ikaw, anak, ang magbabayad ng kanilang kasalanan. Alam po niya, hindi nagkamali ang Diyos. Bakit hindi tayo ginawa na lang na hindi na magkasala? Hindi kasi tayo robot. Dahil gusto ng Diyos, mahalin natin siya out of our will. Kasi po, ang pag-ibig, hindi pinipilit yan, di ho ba? Gusto nyo bang ibigin lang kayo ng asawa nyo o yung mahal nyo sa buhay dahil pinilit nyo lang? No, gusto ng Lord, mahalin natin siya ng buong puso, galing po mismo sa ating sarili. Amen. Hindi tayo mga robot. So yun, para maging ganon, dumaan tayo ng process ngayon, bilang tao na nagkakasala, mamili ka, no? Magpapatuloy ka ba sa kasalanan? Magpapatuloy ka ba sa kademonyohan? O ngayong na kay Kristo ka na, magpapatuloy ka kay Kristo? Kung nagpapatuloy ka kay Kristo, anong sabi ng Panginoon? If you love me, you will obey my commands. This is how you remain in my love, that you obey my commandments. Sabi po sa John 15. Kung naalala niyo po yun. Sa Numbers 23:19 na ibigay po ito last week, no, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and not act? Does He promise and not fulfill? Hindi siya, katulad ng sinabi ko kanina, hindi po siya tao na pwede po siyang magbago ng kaisipan, no, na magsinungaling, no, pabago-bago ang isip. Hindi po, sabi ko nga sa inyo, alam niya ang lahat ng nangyayari sa mundo. Hindi nagugulat ang Diyos sa mga pangyayari sa mundo. Hindi nagulat ang Diyos nung ikaw ay nagkasakit. Ano? Nagkasakit siya? Meron siyang cancer? Nagugulat ba ang Diyos na gano'n? Yung pong, naggera sa Iran at saka sa ang Amerika at Iran, naggegera. Nagulat ba ang Diyos? Hindi mo magugulat ang Diyos. Alam po niya yan, nakasama po yan sa kanyang plano. Dahil omniscient ang Lord. Ibig sabihin po, all-knowing ang Panginoon. Yung mga problema po natin, tayo lang ang nagugulat. Pero sinabi rin ng Bible na do not be surprised, ang sabi po ni Peter, na when we're going to fiery trials, yung maapoy na normal po ang mga problema. Kaya ang sabi po ng Lord sa John 16:33, in this world you will have tribulation, pero huwag kayong mag-alala, na-overcome ko na ang mundong ito. Ibig sabihin po, kung na kay Kristo ka, siguradong panalo ka kahit anong problema, meron tayo. Kaya hindi tayo dapat nag-aalala, hindi tayo, mamamatay ka po sa takot, saka sa pag-aalala. Sipin niyo po ako, 19.5 years na ako nag-ano. Kung lagi po ako nag-aalala, nung first year pa lang, marami po, ilang buwan lang silang nagdadialysis, sa kakaisip, sa takot, agad namamatay. Pero kaya nga nung COVID, maraming namatay, hindi sa COVID. Saan? Sa takot. Marami po kayong kakilala ng ganyan. Yung iba, pastor pa. Lumabas ang kanilang, namatay po sila, nung lumabas yung kanilang swab test, negative. Palagay nyo saan namatay? Takot sa kakaisip. Naranasan ko po yan, na-confine po ako Naka-isolate. Meron akong sariling dialysis machine. Ang mahal po ng per day ko. Meron akong sariling dialysis machine. At everyday sinisingil kami. Ako pala, tetext ako, nasa hospital. Magbayad na po kayo, 45,000 to 50,000. Kung di ako magbabayad, pauwiin nyo pa ako, sabihin ko sana No? 45,000 to 50,000 for 2 weeks. Yung iba po kong kasama, nung dinatnan ko po doon, more than 1 month na sila. Nasa more than 1 million na po yung Naranasan ko rin po yung sinabi ng doktor, patay na yung mga kasama mo, abo na sila. Dapat inumin mo to. Pinipilit niya po ako. Kaya alam niyo po, yung inawit natin kanina, naalala niyo, yung Waymaker. Di ba madalas nating awitin yun nung pandemic? Na talagang nakita po natin, He is our Waymaker, our miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Yung kwarto ko po, isang ilaw lang, malabo pa. Talagang
Isipin niyo po doon, 24 hours nandoon po ako, walang bintana, no, wala akong nakikita. At ang dalawa pong boses ang bubulong sa akin. Ang Panginoon at ang Diablo. Ang Diablo sabi niya, katulad ng mga katabi mo sa narinig ko po may mga umiiyak talagang nagumahagulgol. Kay nabukas, sabi ko, bakit maraming umiiyak? Ayaw pong niyo po, katabi niyo nag-expire na. Ganyan pala yung mga terminology sa hospital, no? Nag-expire na. Pina-explain ko pa kung, alam ko na kung ibig sabihin, pero bakit anong expire? Namatay na po kanya. No, yung pong ganyan. Ang Diablo sabi niya, ikaw na susunod. Pero sabi ng Lord, huwag kang matakot. Lalabas ka dyan, buong buo. Hindi ka nakapaso. No? Hindi ka nakajar. Kaya nga po, ako makanyang lawi ka ako, mabiya ko po kanina. Loko ba ko ang abo? So hindi po sinungaling ang Lord. And there are verses po, no, many verses na sinasabi pong God cannot lie. 1 Samuel 15:29, He who is the glory of God, of Israel does not lie or change his mind. For he is not a human being that he should change his mind. Titus 1:2, New Testament po ito. In the hope of eternal life which God does not lie, promised before the beginning of time. Meron din po no, na it is impossible for him to lie sa Hebrews 6:13-18. Pero kukwento muna po natin. For example, there was God's promise to Abraham. Since there was no greater to swear by, God took an oath in His name, saying, I will certainly bless you and multiply your descendants beyond number. No, dahil noon po, para ikaw ay ituloy ko lang po para pakita ko sa inyo na ang kultura nung ganito. Sa verse 15 sabi, then Abraham waited patiently and he received what God had promised. Sa 16 sabi niya, now when people take an oath, they call on someone greater than themselves to hold them to it. And without any question, the oath is binding. Yung kanila panunumpa, yung oath, no? Ang Diyos po, nag-oath-taking po siya, no? Nanumpa po kay Abraham, dahil wala nang mas mataas sa Diyos. Nakasulat po dyan, wala nang mas mataas sa Diyos. Kaya wag nyo nang tatanong, saan galing ang Diyos? Mamuting-muting, Diyos yapin eh. Nakasulat dyan, the Lord God is the Alpha and the Omega. No, the beginning and the end. Huwag mo nang tanong sinong nanay ng Diyos. Kapag sinabi mong nanay ng Diyos, siyempre tatanong mo sinong tatay, sino yung uncle, sino yung lolo. Wala nang katapusan yan. Pero ang Diyos ang katapusan. Siya ang pasimula, siya ang katapusan. Dahil wala nang mas mataas sa kanya, nanumpa siya kay Abraham para maging binding. At maniwala si Abraham kasi itong kultura ni Abraham noon. Salita lang. Pinaniniwalaan nila basta't sumumpa ka sa mas mataas sa'yo. So binding siya para sigurado. Kaya nga po, tawag dito, Abraham waited patiently. Kasi alam niya, yung ginawang panunumpa ng Diyos na siya'y pagpapalain niya, pararamihin niya kanyang lahi, hindi pwedeng hindi tuparin ng Diyos dahil nakatali siya sa kanyang salita. Kaya he waited patiently. Sabi nga sa Romans chapter 4, he never wavered, he never weakened. Hindi na naglupaypay sa kanyang pananampalataya. He grew strong in his faith and gave glory to God because he was fully convinced, fully persuaded that what God had promised, he has the ability to fulfill it. He has the power to fulfill it. And so, upon waiting patiently, naghintay ng matindi si Abraham, he received po yung Alam niyo po ngayon, kailangan na po natin ng mga kasulatan na hindi lang salita. May mga nakasulat na yung iba nagsisinungaling pa. Naranasan ko po yan eh. Kasi nung nasa business po kami, yung isang business partner po namin sa kanya, dahil siya yung major na stockholder, nasa kanya po yung pangalan ng kasi DTI lang po nun, ako po yung may capacity na mag-loan kasi sa nanay ko po nakapangalan yung lote, yung mga lote po. So pwede po akong mag-loan para makapagdagdag po kami ng puhunan. At nung pong gumanda ng takbo ng negosyo, matagal po siyang nawalan, dumating po siya, inaangkin niya ang dinimanda niya po ako ng perjury na yung hindi totoo. Alam niyo po, pag pala na-demanda ka kahit wala kang kasalanan, iba yung pakiramdam mo. Lalo na pag pupunta ka na sa korte, sa fiscal pa lamang po,
Yung po Lord, Lord, Lord. Walang tigil po yung panalangin mo. Ano lang po ako nung sabi ng fiscal, madali lang itong kaso nyo kanya. Yung perjuring yan, no? Kung gusto nyo, ipa-NBI natin tong pirmang ito kung totoo o hindi. Sabi ko, agad ako sabi, opo, sige. Yung dating po na business partner, hindi umiimik, inatras po niya yung ano. Dahil alam niya, nagsisinungaling siya. Marami po tao ngayon, nagsisinungaling. Nakasulat na, ayaw pa nilang ano. Alam niyo po, pero may mga tapat pang tao sa mga salita nila, bukod sa mga Kristiyano. Tapat ho ba kayo sa inyong mga salita? Lord, magatin ko gang mumuran. Hut maka-online ko. Alam niyo po, saan po yung mga tao pang bukod sa mga Kristiyano na tapat sa kanilang mga salita? Saan yung matatagpuan? Sa sabungan. Sa sabungan, kapag tumaya ka, sino dating nagsasabong po dito? Dati naman no? Di ba kapag nagtumaya ka sa sabong, kahit salita lang, sabi mo 5,000, 10,000, logis. No? Kung natalo ka, kailangan ibigay mo yon. Natatandaan po. Magaling po sa memory yung Pero nung nag-aaral siya, grade 1 pa lang, bobo na. Ayaw gamitin yung utak pero pagdating sa sabong, ginagamit yung utak, tinatandaan niya kahit gaano karami yung tumaya. Sa pulaman o sa puti. Di ba kayo namamangha doon? Ako namamangha po sa sabong at saka po nandun po yung word of honor po nila. Meron kasi kaming kakilala, natalo sa sabong, nagtumaya po siya na wala na palang pera. Tapos ang pinatawag si Pastor is, sabi niya, nanano kayo sa sabong ka? Kaya pati ako yun na may dami ang mukhang... Sabi po niya, pero na-solve po ni Pastor is po yun. Binubugbog po bubugbugin na, papatay nata. No, hindi dahil hindi siya naging tapat. Kaya sa sabong po, pagpasok mo, dapat tapat ka. Amen? Tapat ka. No? Bakit? May plano ba kayong pumasok ng sabong? Sinasabi ko lang po nito, bakit yung mga sabungero, tapat sila? Pero sa asawa, hindi. Sa sabong, sasabihin nila, sige, 5,000. Pag natalo, bibigay. Sa misis, sasabihin niya, mamaya, bibigyan kita 10,000. No? Yung mamaya niya, ilang buwan na, wala pa rin. Hindi siya tapat, no? Sa sabong lang. Pero ganito po noon, salita lang, at kapag nag-oath-taking ka, ano na po yung binding na, kailangan tuparin mo, kundi pwede ka nilang patayin. So, kung makikita nyo dito, kaya ng Diyos na tuparin ng kanya ating salita, pero kaya po natin maghintay katulad ni Abraham. Abraham waited for more than 25 years. More than 25 years, naghintay po si Abraham. Ang sabi po sa verse 17, tuloy po natin, God also bound himself with an oath so that those who received the promise could be perfectly sure that he would never change his mind. Yung sabi ng Lord, sabi ng Diyos, kapag tinanggap niyo ang aking bugtong na anak si Jesus, those who believe in him shall not perish, shall not go to hell, but will have everlasting life. So ligtas kayo. Tapos, darating ang araw, sasabihin ng Diyos, nagbago na isip ko, hindi na kayo ligtas. Hindi po. Binding po kasi sumumpa siya sa kanyang pangalan, sa kanyang sarili, na tayo ay ililigtas niya katulad kay Abraham yung kanyang panunumpa. So God has given both His promise and His oath. Magkaiba po kasi promise oath at mamaya po pag-aralan natin yan. These two things, ang sabi po, na ginawa ng Diyos are unchangeable because it is impossible for God to lie. Imposible. Pero sa atin, kahit na pastor na po, nakakapagsinungaling pa ho tayo. Amen. Ako mag-amen? Wala nang sinungaling. Hindi. But nung naging Kristiyano kayo, hindi na kayo nakapagsinungaling? Wow. Hello. No? Therefore, we who have fled to Him for refuge, na tayo tumatakbo sa Kanya, for refuge, can have great confidence. Sabi niyo po, great confidence. Matindi po yung kumpiyansa natin as we hold to the hope that lies before us, yung pag-asa, yung mga pangako ng Diyos, talagang tutuparin niya na may kumpiyansa po tayo katulad ni Abraham dapat. Kaya nga ho, perhaps you've been waiting for so long sa inyong pinagpipray. Para po ako ngayon, 19 and a half years na naghihintay na makaalis po ng dialysis. But just like Abraham, wait patiently and you will surely receive what God has promised because He
can never, ever lie. Amen. Number 2, God is faithful to His promises because He remembers His covenants. Tinatandaan po niya ang kanyang covenant. Ano ba ang covenant po? Ang covenant po ay pinagsama pong promise, vow, at saka po oath. Kaya pag-aaralan po natin kung ano po yan. Meron po tayong tinatawag na Old Covenant, which is the Old Testament, under the law. Ngayon, nasa New Covenant po tayo, ibig sabihin, under the grace of God. Ang covenant, ibig sabihin po niyan, it is an agreement between two or more than two parties. 2 or 3 or more parties. Yung covenant po, ibig sabihin niyan, merong partisipasyon ang dalawang party na nag-agree. That is covenant. No? Kaya nga po, hindi totoo yung wala ka nang gagawin, ligtas ka. Patunayan ko po sa inyo. I'm not saying that we are saved by works, no? John 3:16, makikita niyo po doon. May covenant ang Panginoon. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Ibinigay niya, no? Yung partisipasyon ng Diyos, ibinigay niya kanyang bugtong anak, which is the most difficult promise na natupad. Iisipin niyo po ito, the most difficult promise na natupad. Ano po yung partisipasyon natin? Whosoever believes. May participation ho tayo. Para ikaw ay maligtas, yes, namatay na si Kristo sa krus. Bayad na tayo sa kasalanan, pero hindi automatic na lahat ng tao ay ligtas na. You need to believe na si Kristo nga ay namatay, muling nabuhay, muling babalik, at siya lang ang tanging tagapagligtas. You need to believe that. Ngayon, para patunayan mong ikaw nga ay believe sa Diyos, no, meron kang pananampalataya. To believe is to obey. Kasi kung naniniwala ka, hindi pwedeng hindi ka mag-obey. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, naniniwala ako pero ayoko mag-obey. Si Abraham po, palagay niyo kung hindi siya nag-obey, natupad ba yung pangako? Hindi. Sabi ng Lord, mag-abroad ka. Matanda na si Abraham. Pumunta ka dun sa Canaan. Maraming giants. No, marami pong kumakain ng tao po doon. Pero, di ba sinabi ni Abraham, Lord, naniniwala ako sa iyo, pero matanda na ako para mag-abroad, dito na lang ako. Dito mo na lang tuparin. Hindi po. Alam ni Abraham, hindi matutupad yung pangako ng Diyos sa kanya kung hindi niya tutuparin yung kanyang participation. So, meron tayong participation. Ano po yun? To believe. And to believe is to obey. Hanggang dumating ang Lord, nag-obey tayo. And remember, yung senior ko sa inyo kanina, nakakapag-obey tayo, it is because of the power of the Holy Spirit. Binago niya tayo. Hindi na matigas ang ating puso. So, pag-aralan po natin, ang tatlong ito, ano bang pagkakaibahan po nila? Promises, ano pong promises? Mga pangako, no? So, generally defined as a word of honor or pledge between individuals. Ito po alam na po natin yan, no? Kaya nga sabi ng Bible daw, let your yes be yes and your no be no. Sa James 5:12. Ang oaths naman po, o panunumpa. Ang oaths po, hindi po ito yung almusal nyo. O yung mga nagre-reduce sa inyo. No? Ito po yung panunumpa. This involves swearing upon something sacred like God, heaven, or the temple. Na ikaw ay sumusumpa sa ngalan ng Diyos o sa ngalan ng templo, sa ngalan ng emperor, kung baga sabi nga, sa ngalan ng mayor, sa ngalan ng presidente, na mas mataas po sa atin, at hindi mo naman dapat ipahamak ang mga pangalan yan. So like dedicating a child, offering sacrifice in exchange for his blessing, butmiras ko ka rin. Oath pa lang po pala tayo. The Mosaic Law heavily restricted na kapag ikaw ay nag-oath ka sa Panginoon, nanumpa ka, dapat tuparin mo. Ang vow naman po, vows. Ano po ang vows? Panata, no? Iba po 'yon, no? Sabi po diyan, often confused with oaths. A vow is a specific type of promise made directly to God, like dedicating a child. O kaya po sa kasal. May mga marriage vow po sila. Pero lahat po 'yan nakapaloob sa covenant. Pero kung individual mo, may po silang mga slight differences.
Deuteronomy 7:9, sabi po dyan, know therefore that the Lord your God is God. Kilalanin nyo na ang Panginoong Diyos ay Diyos. Ang sabi po ni Moses dito, He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generation. Para kanino? Automatic ba? Kahit kanino? Walang condition? No, meron. Of those who love Him and keep His commandments. Yung covenant of love ng Panginoon, maranasan mo lang siya kung mahal mo rin ang Panginoon. Hindi sa covenant, meron kayong agreement. No, mamahalin kita, anak, mararanasan mo ang pag-ibig ko kung meron ka ring pag-ibig sa akin. Amen po ba? Mararanasan mo. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Pero tingnan niyo po ito, hindi lahat ng tao nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Kahit lang po sa atin bagamat pare-pareho tayong mga Kristiyano, pero bakit mas nararanasan ng isang tao, isang Kristiyano, yung pag-ibig ng Diyos? Ang sagot lang po dyan, mas masunurin kasi yung isang Kristiyano. Mas tapat siya sa Diyos. Amen. Wala pong pantay-pantay tayo sa pagkakaligtas. Pero pagdating po sa biyaya at pagpapala, nasa sa atin po yan. According to your faith. According to your faith, according to your obedience sa ating pong Panginoon. Now, to 1,000 generations, meron no bang, baka isipin natin, may limit pala pagtapos ng 1,000 generation? Wala na? No. Na alam niyo ho, according to the biblical genealogies and historic timelines, approximately 105 to 160 generations have passed since Adam and Eve to the present day. Magmula kay Adan hanggang sa atin po ngayon, nasasabihin natin, todo na natin 160 generations pa lang. In fact, sa Luke 23:38, record ni Luke explicitly yung mga genealogies from Adam to Jesus, 76 generation. Now, how many years yung pagitan po ni Adan at saka po ni Jesus, nung pinanganak si Jesus? 4,000 years. Huwag po kayong maniwala po dun sa billion years ng ano. Ngayon, si Jesus sa atin, ilang years? 2,000. So, 6,000 years old pa lang po ang mundo. Naniniwala kayo sa encyclopedia nyo na billion years na? O dyan dirit, baka nanood din bilangan nito. Di ba yun? Ay, ito billion years na yun. Ikaw, di ba sa Bulaga po, ewan ko kung meron pa yan, meron po yung hinuhulaan yung edad. Di ba ang tao hindi niya mahulaan kung minsan kung anong edad ng tao, tapos ikaw hulaan mo yung billion years? No? Tapos tayo naman mga engot, maniniwala ka naman sa mga kunwari scientists na magagaling, na hindi man nila masolve ang kanilang problema sa pamilya, hindi nila masolve ang problema nila sa katawan nila. At sila lang nang nag-declare na genius sila. No? Pero lahat ng mga genius patay na. At may mga genius ngayon, mamamatay pa rin yan. Hindi nila ma-extend ang buhay nila kasi hindi talaga sila genius. Hindi po totoong billion years ang ano ho. Nung patunayan ko po sa inyo, discuss ko muna ho ito. Nung ginawa po ng Diyos ang heaven and earth, ang earth po, matured na. No, matured na po siya. Yung mga halaman, may mga halaman pong matured na. Mga, matured na rin po. Tingnan niyo po, si Adan, nung ginawa po niya, wala pang 1 day old, nakakausap na niya ang Panginoon. Pero anong itsura ni Adan? Mukhang fetus? Hindi po. Mukha po siyang about 20 to 30 years old. Matured na po siya, pero 1 day old pa lang si Abraham. Di ba kayang gawin ng Diyos na matured na ang lahat? Kaya nga po, ito po yung nung sinabi ng Lord, hindi po siya naghintay ng isang molecule lang. Sige, hintayin kita billion years para maging ganyan ka. Tapos ikaw naman, hintayin kita billion years din. Paano palagi? Diyos nga po siya, ba't siya maghihintay? Kaya po ng Lord. Nakukuha niyo ba yung ibig kong sabihin po dito? So naniniwala kayo doon sa mga ilang volume yung encyclopedia? Kami po, bumili po ang nanay ko, napakamahal po niyan, no? Kumpleto yung volume ng encyclopedia. Ni isa sa amin walang nagbasa. No? Wala na nagbasa po dyan na Kaya ngayon,
Nung sinabi ng Lord, lumitaw ang mga puno, lumitaw ang mga hayop, yung mga baka, lumitaw ang mga ibon, mga isda. Lumitaw ang itlog. Anong nauna? Manok o itlog? Dapat alam niyo na po yung sagot dyan. Una? Saan galing ang manok? Sa itlog, sa Diyos. Kasi ginawa ng Diyos ang manok, let there be manok. Hindi niya sinabing let there be egg. Oo nga, nung nagkamanok na, nagkaitlog, at naging sisiw, naging manok. Pero saan galing yon? Galing sa Diyos. Parang tayo, di ba? Anong sinasabi natin? Saan galing ang tao? Sa Diyos. Hindi, yung mga pilosopo, galing ako sa nanay ko. Di ba ganyan? Pero totoo po yung kahit na pilosopo. Pero ang pinakatotoo, galing tayo sa Diyos. So ngayon, yung nagtatalo pa rin kung anong nauna, itlog o manok, tignan nyo sa Book of Genesis. Walang itlog. Manok kaagad po yan. No? So saan galing ang manok? Saan galing ang itlog? Opo, tama po. Yung itlog galing sa manok. So God keeps His covenants to 1,000 generations, meaning His goodness and faithfulness will never, ever end. Kasi po, hindi tayo aabot ng 1,000, hindi tayo aabot ng 500 generation, malapit na dumating ang Lord. Amen. So may mga biblical story po akong share po sa inyo, noong saan na dinemonstrate ng Lord ang kanyang faithfulness. Kay Abraham, na-discuss ko lang kanyo, si Isaac, no? Alam na po natin ito, no, sa Genesis chapter 18 to 21, nung dumating na ang Panginoon, 90 years old si Sarah, magwa-100 na si Abraham, tumawa si Sarah na magkakanak. Sabi niya, matanda ko na. Bakit pa ako magkakanak? Anong sabi ng Lord? Dito po sa is anything too hard for the Lord? Meron ba mahirap sa Diyos? Ito rin po kung ano po yung sitwasyon nyo, walang mahirap sa Diyos. Tapos sabi bakit ka tumatawa sa akin? Hindi po ako tumawa. Hindi na tumawa ka, wag ka na magsinungaling ka niya. Meron ba mahirap sa Diyos? Si Abraham din po tumawa actually. Pero ang pagtawa ni Abraham, kagalakan na magkakaanak siya. Sabi, matanda na ako pero magkakaanak pa ako. Si Sarah iba, matanda na, magkakaanak pa ba ako? Kanya, no? Iniinsulto ang Lord. Kaya ang sabi ng Lord, meron bang mahirap sa akin? Sabi ng Panginoon. Pero faithless si Sarah. Pero, because yung, ano po yung text natin kanina, 2 Timothy 2:13, God is faithful. He remains faithful because He cannot disown Himself. Kaya tinupad po ng Diyos na ano ho. So, sa 21:1 records, the Lord visited Sarah as He had said. And the Lord did to Sarah as He had promised. Kahit faithless si Sarah, nabuntis si Sarah kay Isaac. So God kept His specific word perfectly. Number 2 po, yung kay Joshua. Nung matanda na po si Joshua, hindi ko na po anuhin, no? Joshua looks back at God's track record. Ang sabi po dyan. Nakikita nyo ho? Alam nyo ho, kapag nadi-discourage po kayo, parang ang bigat-bigat ng problema nyo ngayon, tingnan nyo yung track record ng Lord sa mga nakaraan. Pinabayaan ka ba ng Diyos? Hindi ka pa Kristiyano, napatrouble ka sa kung saan-saang lugar, may buntik na mga aksidente, pero ikaw iningatan ng Diyos. Tapat na ang Diyos, hindi ka pa Kristiyano. Iningatan. Tignan mo yung mga track record. Balik-balikan mo. No, para ikaw ay ma-encourage. Kaya anong sabi po sa Joshua 21:45? Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. Ni isa. Remember, sabi ng Panginoon, not an iota or one jot or one character, kahit tuldok, na hindi lilipas ang mundong ito at ang langit hanggat hindi tinutupad ng Diyos ang kanyang mga salita. Not an iota, ang sabi ng Panginoon. Not one word, ang sabi po naman ni Joshua, na lahat ng magagandang pangako ng Panginoon sa Israel, tinupad po niya. Hindi pumalpak, hindi nabigo. All came to pass.
Katulad lang ng inawit po natin kanina. No? Every promise that God has made, it will surely come to pass. Oh, I am standing. Ano yak siya? Standing on every promise that you make, I will see it come to pass in His name, in Jesus' name, in your name. Not one word. Ang tanong lang, kaya mo bang maghintay? Alam niyo po, kung di ko kinayang maghintay, sa biyaya po ng Panginoon, noon pa patay na ako. Hanggang ngayon, naghihintay ako. Paano, pastor, kung hindi ka nakaalis sa ano? Okay lang po, dumating na ang Lord. Nasa Lord na ako. Or nag-rapture na. Tapat pa rin ang Diyos. Ang ano dyan, tapat ka bang manghahawakan sa Diyos? Actually, sa Hebrews 11, marami yung pangako, hindi nila nakita. And yet, hanggang sa kamatayan, pinanghawakan nila ang pangako ng Diyos. Kasi mas maganda yung pangako ng Diyos sa langit na heaven, ano po natin, yung ating eternal life kesa dun sa pangako ng Diyos dito sa lupa. Amen po ba? Kaya ang sabi po dyan, napakatindi po nito na kahit isang salita, hindi nabigo ang pangako ng Panginoon. So, kaya nga po kung titignan nyo, an entire nation stood as living proof that God does not make empty threats or false promises. Yun lamang po, kapag may mga tao hindi naniniwala sa Bible, tingnan nila ang Israel. Bakit may Israel? Lahat ng lugar, lahat ng nangyari sa Israel, nandito po at nandyan ang Israel. Amen. So, ano pa po? Yung kay Elijah. No, yung kay Elijah, kwento ko na lang po, punta na tayo agad sa no? Sa 1 Kings 17:7-16. Sometime later, the brook dried up. Kasi di ba, nag-pray si Elijah na hindi uulan ng 3.5 years, sabi niya kay King Ahab. And then sabi ng Lord, magtago ka sa kuweba, pakakainin kita ang mga uwak. Ang grab po ni Elijah noon, mga uwak. No, dinadalan po siya ng pagkain araw at saka po nung hapon. Hamburger. Opo, hamburger siya kasi karne at saka tinapay. Hindi ba hamburger yon? Ang kulang lang, walang chest. No? Pero nung natuyo na, sabi na po, meron po siyang mineral water. Pero natuyo na, pumunta ka sa Zarephath, sabi niya, verse 9, go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. As I have directed a widow there to supply you with food. Alam niyo po itong widow sa Zarephath, nabagit ng Lord dito. Nagalit ng mga Hudyo, sabi niya, sa dami-dami ng mga balo sa Israel, bakit pinapunta ng Diyos ay yung widow sa Zarephath na hindi Hudyo? Dito mo makikita na yung widow nananampalataya sa Diyos ng Israel. So sabi ng Lord, kinausap na daw niya yung balo, sabi niya kay kay Elijah. No, I have directed a widow there to supply you with food. Papakainin ka niya. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was gathering sticks. No, nagano po siya ng panggatong. He called her. Tinawag niya yung balo. Sabi niya, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? Pwede mo ba akong painumin? No, and then, so umaalis na po yung yung babaeng balo. Sabi niya, as he was going to get, tinawag na naman. And bring me, please, a piece of bread. Bigyan mo rin ako ng gardenia kanya. Ano? Kung pwede, raisin bread. Nag-request pa siya, no? Now, ano pong sabi ng babaeng balo? As surely as the Lord, my God, Lord, your God lives. Naniniwala yung babaeng balo. Wala pong babaeng balo na naniniwala po during the famine sa mga Israelite. Lahat po sila, kung natatandaan nyo, sumasamba kay Baal at saka kay Asherah. Meron pong tinalo po ni Elijah ang 450 prophets ni Baal at saka yung 400 prophets ni Asherah. Kung naalala nyo po yun, nagpaulan po ng apoy si Elijah mula sa langit. Kaya ang tanging nananampalatayang balo ay yung hentil. Hindi po siya Hudyo. Kasi naniniwala siya, sabi niya, as surely as the Lord your God, yung Diyos mo, Elijah, na nabubuhay, sabi niya, she replied, I don't have any bread. Wala akong gardenia.
No, wala akong pandasal. No, kaya kapangpangan po kasi pandasal eh. No, nahalata niyo ba 'yon? Sali kang pandasal, ano? May ngadi na ako. Ano? Sabi niya, only a handful of flour. No, isang dakot lang na harina and a little olive oil in a jug. I am gathering few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat and die. Ito na lang ang huling pagkain namin at mamamatay na kami. Bakit? Nasa famine nga. Maaring yung mga kapitbahay ng byuda na ito, patay na. At alam niya, mamamatay sila na ang susunod na mamamatay dahil last na lang yung pagkain nila. Etong si Elijah, gutom din. Ang layo po ng nilakbay po ni Elijah po dyan, more than 100 kilometers. Gutom na gutom po si Elijah. Anong sabi ni Elijah? Kawawa naman kayo? Ganon? O sige, wag na. Hindi. Ano pong sabi ni Elijah? Nanutan ng verse. Verse 13, Elijah said to her, don't be afraid. Huwag kang matakot. Go home and do as you have said. Sabi po dyan, and do as you have said, but first make a small loaf of bread for me. Katako ng Elijah. May lunos. Yung pong small loaf of bread, yun na lang po yun. Kung ano yung meron ka, sige, gawin mo muna para sa akin. And then sabi niya, but first make a small loaf of bread for me and from what you have and bring it to me. And then make something. Kung anong meron mo, yun ang iluto mo, bigay mo sa akin. And then make something for yourself and your son. Bakit? Itong katwiran ni Elijah. For this is what the Lord. Alam nyo, dapat, kung ako'y kay Elijah, dapat tinanong niya kay Lord, Lord, kakala ko kinausap mo na ito. Bakit? Parang hindi niya alam na darating ako. Parang hindi niya alam na gutom ako. Pero di ba, kanina sabi ng Lord, kinausap na niya. Kasi po itong babaeng balong ito nagpe-pray. Pero hindi lang siya aware na si Elijah yung answered sa kanyang prayer. So kaya sabi ni Elijah, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, hindi mawawala ang harina sa iyong jar. Ang sabi diyan, and the jug of oil will not run dry, hindi matutuyo ang oil mo until the day the Lord sends rain on the land. 3.5 years. So dito, wala nang 3.5. Kaya nga marami nang namatay. Pero, anong ginawa po ng babaeng balo? Anong takaw niyo po, hindi na kayo naawa? Nung binanggit niyang galing sa Diyos, nanampalataya yung babaeng balo. Sabi po niya sa 15, she went away and did as Elijah told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word, with the covenant of the Lord, with the promise of the Lord spoken by Elijah. No, alam niyo po anong nangyari dito? Nung niluto ng babaeng balot, binigay niya kay Elijah, pagbalik niya, may laman na ang kanyang jar. Araw-araw kumakain sila, hindi nawawala po. Bakit? Nanampalataya sa Diyos. Inuna yung salita ng Diyos na sabi niya, ako muna ang unahin mo. Actually, hindi po si Elijah ang pinapauna talaga. Unahin mo yung salita ng Diyos. Sumunod ka sa pinapasabi ng Diyos. Lingkod ng Diyos si Elijah. Kaya pinapauna. Kaya ang nangyari po, hindi po nagutom ang magpapamilya, ang pamilya niya, maging si Elijah. Kumain po siya. Bakit po? Kasi tapat ang Diyos. Kung susunod lamang po tayo. Amen po ba? So when God forgives, He forgets your sins. Di ba? I will forgive their sins and will remember their sins no more. But His covenant with you will never be forgotten. Ano man ang pangako ng Diyos sa atin, hindi niya kakalimutan. He lets go of what separates us. Yet He holds on to the promise that keeps us close. Amen. Kaya niyo bang maghintay? Amen. Last point po, God is faithful to His promises because He fulfilled all His promises in Christ. Lahat ng pangako, pinufulfill niya, tinupad niya at tutuparin po niya kay Kristo Jesus. So every single promise God made finds its final victory and confirmation through Jesus. 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are what?
Yes in Christ. Ang tanong, ilang kaya yung pangako ng Diyos? Merong nagsasabing 3,000, 5,000, 8,000, 11,000. Alam niyo po, ako, okay na ako kahit 10 pangako lang. Actually, kahit isa lang eh. Isa lang yung pangako na pinangahawakan ko lagi sa Panginoon. Ano po yun? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sapat na po yun sa akin. Eh, hindi lang po isa ang pangako ng Diyos. Libo-libo, kahit kung gaano man karami, sabi ni Paul, kahit ilang libo yan, yes yan, laging yes. Hindi mo na dapat itanong kung pangako ng Diyos, Lord, kalooban mo ba na ako'y gumaling? Kalooban niya, pangako niya. Lord, kalooban mo ba na ako ay umasenso? Kalooban niya, He will supply your need. Not according to your salary, not according to your income, but according to His riches. Hindi mo dapat tinatanong yun, Lord. Yung pong, hindi, ganito talaga kami, lahi kaming mahirap. Hindi po kapag na kay Kristo ka, hindi ka na mahirap. Pinagpalang lubos ka na, hindi ka kawawa. Amen? Walang kawawang anak ng Diyos. Sa akin, marahil po, may mga naawa, 19 and a half years na gano'n, baka kayo, naawa nga sa akin eh. Pero hindi po ako kawawa. Ang kawawa, yung mga taong mayaman nga, pero wala kay Kristo. May mas kawawa yung wala na silang makain, wala pa kay Kristo. Eh ikaw, meron kang Kristo kahit wala kang milyon. Dahil araw-araw, katulad ng babaeng balo, pakakainin ka ng Diyos. Isi-supply ng Diyos ang pangangailangan mo. And so through Him, the Amen is spoken by whom? By us. Mag-i-amen tayo. Kaya nga pinag-i-amen po namin kayo. Amen? Because unang-una, ang ibig sabihin ng amen, so be it, I agree, Lord, with your promises. At yung amen, it is one of the names of Jesus din in the book of Revelation. Tinawag siyang the Amen. Kaya nga po, they are yes in Christ because Jesus is the Amen. At tayo, ang ating participation, we say Amen sa kanyang mga pangako. Pinagpala na tayo. Ligtas na tayo. Amen. At hindi tayo magkukulang. Amen. At kukunin tayo ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya po nung nag-resurrect ang Lord sa Luke 24:44, sabi niya, He said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled what is written about me, sabi niya about Jesus, in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Patungkol lahat sa akin yan. Alam niyo po, ilang mga prophecy ang tinupad ng Panginoong Jesus? More than 300, accurately. Last week po, na-discuss po yan. Last week po na-discuss po yung mga ilang pinanganak sa Bethlehem, pumunta siya ng Egypt, naging Jesus of Nazareth po siya. Hindi lang po yun. More than 300 prophecies in the Old Testament tinupad ng Panginoon. Walang nag-fail. Not one prophecy failed. Wala lang po tayong time na pag-aralin po yan. So ngayon po, one of His promises is that we can ask anything in Jesus' name. Isa sa mga pangako ng Diyos, pwede tayong humiling sa pangalan ni Jesus. Kahit ano. And because He is faithful, He hears us and acts. Nasa John 14:13-14 po yan, I will do whatever you ask in my name, sabi ng Panginoong Jesus, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it. Ano po yung anything dito? Anything, nasa 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to His will, meaning according to His word, He hears us. Ito po yung anything, nasa kalooban ng Diyos. So when Jesus says, in my name, He's talking about praying with His authority, His character, and for His purposes. It's not a magic phrase. It's coming to the Father the way Jesus would. Kaya nga po, ang Father po, one of the meanings of Father in the Bible is the source. The source of life, the source of everything. So you can never go directly to the source without Jesus. Bakit? Sabi po ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the source, to the Father, except through me. Eh, ang sabi ng mga pilosopo, hindi, ayoko kay Jesus, dediretso ako sa Diyos. Pwede ba yon? Hindi. Saan po nakalagay yan? 1 John 23. No one who denies the Son, kung tinatatwa mo ang anak, wala din ang ama sa iyo.
Whoever acknowledges the Son has the Father also. Amen. Kaya nga, no one can come to the Father. Bakit? Because the Father and the Son are one. Hindi pwedeng Father lang. Our God is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga, isang pangalan lang eh. No, baptizing them in the name, hindi in the names. Isang pangalan lang. Isa lang ang pangalan ng Father, ng Son, at saka ng Holy Spirit. Ano yung pangalan? Jesus. No, it's Jesus. So because God is faithful, He gave us Christ to accomplish what we could not. Ano yung unang na-accomplish ng Lord na hindi natin kaya? Salvation. Hindi natin kayang iligtas sarili natin. Tinupad ng Panginoon. In Him, every promise of forgiveness, access, and eternal life is made complete so we can trust God today if He fulfilled His greatest promise in sending Jesus. Hindi lang po greatest promise yung ibinigkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong anak. Ito yung pinakamahirap na pangako and yet tinupad ng Diyos. Nung hinug na ang panahon, hindi nagbago ang isip ng Diyos. O anak, wag na. O kaya nung nag-pray ang Lord, Lord, pwede bang tanggalin mo itong cup of suffering sa akin? Yet not my will, let your will be done. Hindi sinabi ng Ama, sige, tanggalin na natin, nag-change mind na ako, ang sama talaga ng mga tao. Hindi po. Pinakamahirap na tinupad ng Diyos. And yet, finulfill po niya. He will be faithful, sabi po dyan, to fulfill every other promise in Him too. Nasa Romans 8:32 po yan. Sabi po dyan, kung hindi pinagkait, if He did not spare His own Son, hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, pero ibinigay niya sa atin, gave Him up for us all, how He will not also, hindi ba niya ibibigay din, along with Jesus, graciously give us all things? Sabi niya po, all things. Nang pinag-aaralan ko po ito sa Greek, all things po talaga siya. Yung lahat ng pangako ng Panginoon, ibibigay niya. Kung ibinigay niya si Kristo, yung pinagpe-pray mong bahay, yung pinagpe-pray mong trabaho, business, asawa, kung ano man pinagpe-pray mo, hindi ba niya ibibigay yan? Kung yung pinakamahirap na pangako, tinupad ng Diyos, hindi ba niya tutuparin yan? Ang tanong, kaya bang maghintay katulad ni Abraham? Waiting patiently upon the Lord. Amen? Sino po maghihintay sa pangako ng Panginoon? Palakpakan po ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Mag-review po tayo. God is faithful to His promises. He is incapable of lying. He remembers His covenants. He fulfilled all of His promises in Christ. So, as we are being served, let us worship God in spirit and in truth.